a panel has been discussing the spirituality and the forces of God, but I also believe that there are two forces that are here with us, that we do have our God that we can depend on. In the direction of one or the other, that all of your actions in life, either you're moving toward the darkness or you're moving toward the light. There couldn't possibly be with a million. You are somewhere on the planet. If you're somewhere on the planet and you never hear the name of Jesus, you never hear the name of Jesus, but yet you live with a loving heart, you lived as Jesus would have had you to live, you lived for the same purpose that Jesus came to the planet to teach us all, but you are in some remote part of their Mapaladang araw sa iyo lahat mga kapatid. Ako si Angelo Bangloy. Ito ang presenta ko tungkol sa Bible Exposition and Critics na kung saan sa lahat ng mga misteryo na hindi nyo malaman. Bago po ang umpisa ang video na ito, please like, subscribe at notification bell para sa updates. Tara na, simulan natin ito. Bago tugayan sa video na ito, paluodin natin sa video na tungkol sa Dina Oprah Winfrey at yung isang debater niya. So, paluodin natin ito. A panel has been discussing the spirituality and the forces of God, but I also believe that there are two forces that are here with us, that we do have our God that we can depend on, but there's also a power of darkness that we do need to be aware of. And that's where the choices begin. Do you believe that you can choose between one or the other? Most absolute, definitely. Yeah. Now, Marianne Williamson says in her book, Return to Love, that we're always walking in the direction of one or the other, that all of your actions in life, either you're moving toward the darkness or you're moving toward the light. That's right. She calls it fear and love. There's this wonderful book called Ishmael by Daniel Quinn, which is, anyway, it's a gorilla talking, but anyway, it talks about one of the points it brings out is one of the mistakes that human beings make is believing that there is only one way to live. That's and right. that we don't accept that there are diverse ways of being in the world, that there are millions of ways to be a human being. Please God? And many ways, but many paths to what you call God. And her path might be something else, and when she gets there, she might call it the light. But her loving and her kindness and her generosity brings her, if it brings her to the same point that it brings you, it doesn't matter whether she called it God along the way or not. And I guess the danger that could be on that, I mean, it sounds great on the onset, but if you really look at both sides, there couldn't possibly be just one way. What about Jesus? What about Jesus? I mixed them up in this whole discussion, and you say there isn't only one way. There is one way and only one way, and that is through Jesus. There couldn't possibly be with because the millions you of people say in the there world. isn't. There couldn't possibly be. Because you say, you intellectualize it and say there isn't. If you don't believe that, you're all buying into the lie. But that means you're right. Do you think that if you are somewhere on the planet, if you're somewhere on the planet and you never hear the name of Jesus, you never hear the name of Jesus, but yet you live with a loving heart, you lived as Jesus would have had you to live, you lived for the same purpose that Jesus came to the planet to teach us all, but you are in some remote part of the earth and you never heard the name of Jesus. You cannot get to heaven, you think? And that is covered in the scriptures, too. People are talked about Truly, God knows the heart. Does God care about your heart, or God care about if you call his son Jesus? Well, you know, Oprah, Jesus cannot come back until that gospel is preached in the four corners of this earth. So, figure it out. Okay, I can't get into a religious argument with you. It's not. Base sa video na ito, na kung saan yung isang babae na debater niya, yung natatanong tungkol sa kung paano nandaan tungo sa langit.
Ito nga sinabi ni Oprah na kailangan daw na marami paraan yun kung paano ka na umiibig sa ibang tao, maging generosity, mamalasakit, at iba pa. Ito ang paraan yun upang makamit yun ng karitasan. Kayo pa man, yung kulay white na t-shirt na yan ay sinabi niya na paano na daw sa Panginoong Hesus. Kasi siya raw ang daan, katotohanan na buhay. Siya ang tanging daan tungo sa langit. Pero sinabi ni Oprah, hindi tinanggap nila yun. Pero imposible raw kung sakali lahat na tao ay naniniwala sa Panginoong Hesus. Kasi kung paano na hindi na nakarinig yung pangalan ng Panginoong Hesus, yung ibang tao na taga ibang mundo, paano kaya na maliligtas yun sa tingin mo, diba? At sumagot ng babae na kulay white na t-shirt na hindi daw babalik ang Panginoong Hesus dito sa lupa at magkaroon daw ng ilang mga taga-epanghelyo upang mapangaral sa apat na sulok na mundo. Pero sinabi ni Oprah na paano na daw na napangaral ng epanghelyo kung ayaw nila na mga tao. Diba? Yun ang punto na sinabi ni Oprah Winfrey na kung paano talaga na magamit ng daan patungo sa langit. Ito nga ang tughayan natin ngayon. Ano ang tunay na kahulugan tungkol sa daan, katotohanan at buhay na sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 14:6? Ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 14:6, ako ang daan, katotohanan at buhay. Hindi pumaparoon sa Ama, kundi sa mamagitan ko. Ang mga termino yun na ang daan, katotohanan at buhay, na kung saan na nabibigay ng buhay si God sa mga sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad na para alamin na si Hesus ay nabibigay na buhay sa mga tao. Ito ang ibig sabihin yun na daan, katotohanan ng buhay. Isa-isahin muna natin sa terminong ito. Ang daan ay tumutukoy yun sa kumabay ng Diyos sa mga tao na kung saan na kung paano nila tarukin ang landas patungo sa kaligtasan. Pangalawa, ang katotohanan, tumutukoy yun sa mga pinapahayag ng Diyos ayon sa kanyang salita upang kung sino man nakarinig sa kanyang salita ay makamit ng kaligtasan. At ang buhay naman ay tumutukoy yun ay namumula sa Diyos mismo. Kaya nilikha tayo dito sa lupa upang tayo ay makapagtustusan sa mamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nakatawan tao ang Diyos dito sa lupa upang ipahayag niya ang katotohanan sa sangkatauhan upang kumabayan sa mga tao at nabibigay rin ng buhay na mula sa Diyos sa mga sangkatauhan kung sino man na tunay na nakarinig sa salita ng Diyos at tunay na sumunod sa Kanya. Ito ang tunay na kahulugan tungkol sa daan, katotohanan at buhay. Basahin natin ng ilang mga passages ng salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng kahit na sinuman, ni hindi rin ito isang bagay na madaling matamo ng sinuman. Ito ay sapagkat maaari lamang magmula sa Diyos ang buhay, ibig sabihin, tanging ang Diyos mismo lamang ang may taglay sa diwa ng buhay, at tanging ang Diyos mismo lamang ang may daan ng buhay. Kaya tanging ang Diyos lamang ang pinagmumula ng buhay, at ang bukal na may patuloy na umaagos na buhay na tubig ng buhay. Magmula noong nilikha niya ang mundo, marami nang nagawang gawain ang Diyos na may kinalaman sa sigla ng buhay,
Marami na siyang nagawang gawain na nagbibigay buhay sa tao, at nagbayad siya ng napakalaking halaga upang magkamit ng buhay ang tao. Ito ay sapagkat ang Diyos mismo ang buhay na walang hanggan, at ang Diyos mismo ang daan kung saan muling binubuhay ang tao. Ang salita ay nagkatawang tao at ang espiritu ng katotohanan ay nagkatutuo sa katawang tao, na lahat ng katotohanan, ng daan, at ng buhay, ay naparito na sa katawang tao, at ang espiritu ng Diyos ay talagang dumating na sa lupa at ang espiritu ay naparito na sa katawang tao. Malinaw sa sinabi ng makapangyarihang Diyos na siya ay nabibigay na buhay sa mga tao dahil siya ay nilikha tayo at siya ang mga pagtusto sa atin sa mamagitan ng kanyang salita. Ito ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos na siya ang salita ay napapakita sa katawan tao. Ito yun ang sinasabi rin yun sa 1:1. Ay nagsasabi ng pasimula ay na verbo at ang verbo ay sumasa sa Diyos. Ang verbo ay Diyos. Kaya ang salita ay napapakita sa kanyang katawan tao upang nabibigay na buhay sa mga tao. Ito ang kauna-unang sinasabi ng Diyos noong pasimula bago pang umiiral ang Biblia. Kaya sa makatuwid, base sa video na ito, may punto sinabi ni Oprah na kung paano na magamit ng kaligtasan kahit na hindi kailangan na maparinig ng salita ang Diyos o kaya kahit na hindi kailangan na tangkapin ang Panginoong Hesus. Kayo man, may sumasalungat ako sa sinabi ni Oprah na kung saan na marami raw paraan upang magamit ng kaligtasan. Sa katunayan, ang tunay na daan patungo sa langit ay wala iba kundi ang Diyos mismo. Ang Panginoong Hesus o ang makapangyarihang Diyos ang namumula sa buhay natin. Hindi tayo mismo ang nakapagtustos sa buhay natin. Dahil nilikha tayo ng Diyos para tayo ay aakayin upang ilitas tayo, hindi upang mamuhay dito upang tayo ay sarili nating iteres. Kaya ang palanon ito sa libit na ito ay walang iba kundi wala ko. Kasi bahiro silang mali. Kahit man ang may punto sinabi ng Oprah, kung ano man ang sasabihin sa mga madla, hindi pa rin tama. Kasi tanging Diyos lamang ang daan, katotohanan at buhay. Walang sinuman ang mapangahas na angkinin na ito. Sana may natutunan po kayo tungkol sa video na ito.